Isang magandang araw sa istasyon ng tren. Ang mga mamamayan ay abala sa kanilang sarili. Ang ilan ay naghihintay ng kanilang paghinto at ang ilan ay gusto lang tumawid sa trail ng tren. Naging berde ang mga ilaw, isang pahiwatig para sa mga tao na tumawid sa trail ng tren at ang unang tumawid ay ang babaeng kasamang sanggol. Habang tumatawid sila, biglang nagkaroon ng malfunction ang tren sa brake nito kaya hindi ito tumigil sa pagtakbo. Nawalan ito ng kontrol kaya nagsimulang tumalon ang mga pasahero sa tren at sumigaw para humingi ng tulong. Hindi marinig ng mga tao ang inhinyero ng tren ngunit napagmamasdan na hindi ito titigil, natarante sila at agad nagtakbuhan palayo sa trail. At lahat ay sumigaw na tumakbo upang ang mga taong malapit sa trail ay malaman ang panganib. Nagpanik ang babae habang hinihila ang kanyang sanggol sa abot ng kanyang makakaya, humihingi siya ng tulong. Ngunit ang mga tao ay walang magagawa tungkol dito kundi sumigaw na dapat siyang makatakas. Gusto nilang tulungan ang ina ngunit parang ayaw nilang mamatay sa isang malagim na aksidente. Pagkatapos ay isang misteryosong lalaki sa likod ng karamihan ay agad na nawala. Ang misteryosong lalaki ay nakakagulat na tumayo sa harap ng tren upang iligtas ang umiiyak na ina na sinusubukan niyang protektahan ang kanyang sanggol. Hinarang ng misteryosong lalaki ang tren gamit ang kanyang mga kamay na nagsimulang magbanggaan ang mga sasakyan dahil sa hindi kapani-paniwalang lakas ng misteryosong lalaki. Nakarinig ng kalabog ang ina at nakaramdam ng malakas na hangin habang hawak ang kanyang sanggol sa pag-aakalang ito na ang huling hininga nila ng kanyang anak. Nagulat ang ina at hindi nagkaimik nang makitang ligtas na sila ng kanyang anak at nailigtas sila sa isang malagim na aksidente. Nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa harapan niya. Tinulungan ng misteryosong lalaki ang ina na tumayo at tingnan kung ayos lang siya. Natulala at nagpasalamat ang ina, habang hawak ng ina ang kanyang sanggol. Parehong napaatras ang mag-ina na parang nakakita ng nakakatakot. Ang misteryosong lalaki pala ay may mukha ng bungo. Natakot ang mag-ina sa pag-aakalang dumating na ang kamatayan para sa kanila. Kung nakita mong kawili-wili ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang komento at pindutin ang subscribe button para sa higit pang nilalamang tulad nito. Sa bahay ng misteryosong lalaki ay nagising siya para simulan ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Zombie ang pangalan niya, tila hindi niya alam ang tunay niyang pangalan. Hindi niya alam kung ilang taon na siya at kung kailan siya namatay pero kahit nakakatakot at mukha siyang kamatayan, may pangarap siya. Pinangarap niyang maging kaibigan niya ang mga tao, pinangarap niya na balang araw ay hindi siya madidiskrimina at iiwasan ng mga tao. Sa kanyang pag-iisip, patuloy na mapabuti ang kanyang sarili kahit na ito imposible sa kanyang hitsura. Ngunit naniniwala ang zombie na hanggat siya ay nagsisikap, siya ay magtatagumpay. Naniniwala siya na para maging posible ang kanyang mga pangarap, kailangan niyang tulungan ang hindi mabilang na tao sa pamamagitan lamang ng paggawa ng maraming kabutihan tulad ng ginawa niya sa trail ng tren. Tulad ng isang beses na ang isang eroplano ay malapit nang bumagsak sa isang football stadium, na dinadala niya ang bigat ng eroplano sa kanyang mga balikat upang maiwasan ang pag-crash, ngunit ang mga tao ay nag-ambala nang makita ang zombie na may mabuting gawa. At minsan din noong naganap ang sunog sa isang condominium ay umiiyak ang mga magulang na humihingi ng tulong na ang kanyang mga anak ay nasa loob pa ng gusali. Sinagip ng zombie ang mga bata at para naman sa bumbero at sa mga magulang ay pareho ang reaksyon ng mga tao sa football stadium dahil sa hitsura niyang zombie. Bumalik sa pang-araw-araw na gawain ang zombie, hindi talaga siya malakas sa orihinal na naaalala niya. Bago naging ganyan si zombie noong isang araw, isang pagsiklab ng zombie ang nagdulot ng apocalypse at ang lungsod ay nagkagulo. Nag-aaral si zombie sa paaralan noon. Ngunit dahil biglaan ang outbreak ay biglang hindi nagkaroon ng pagkakataon ng zombie na makatakas at nakagat. Ang zombie noon ay naging isang ordinaryong zombie, yung nakikita ng mga tao napalging nagkakagulong at walang sariling isip at laging gutom sa karne at dugo ng tao. Hanggang isang araw nagsimulang lumitaw ang mga tao, lumilitaw na isang hukbo at survivalist ang nagturo ng isang grupo ng mga baril at missiles para sa isang grupo ng mga zombie. Hindi lamang sinunog ng mga tao ang mga zombie para panggatong ngunit ang mga tao ay lumikha din ng isang panghabang buhay na makina ng enerhiya sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga zombie. Naging pinagmumula ng kuryente ang mga zombie. Hindi alam ng ni zombie kung bakit gustong kainin ng mga zombie ang tao o kung bakit gusto ng mga tao na pumatay ng zombie. Para mabuhay si zombie kailangan niyang baguhin ang kanyang pamumuhay.
Nagsimula ang pagsasanay ng zombie mula sa araw na iyon. Nagbuhat siya ng mga mabibigatang timbang, tumakbo, lumangoy at ehersisyo araw-araw. Ang isang malayang buhay ay nagsisimula sa kanilang sariling pagsisikap. Si zombie ay hindi kumain ng karne at kumain lamang ng protina na pulbos para sa 3 beses sa isang araw. Kahit napagod ang zombie, nagpatuloy siya sa pagsasanay kahit gabi. Hanggang isang araw naging malakas at buffed ang zombie, siya ay halos hindi matatalo. Matapos makuha ng zombie ang parehong kapangyarihan at kaalaman ay nagpasya siyang manirahan sa namumuong lipunan ng tao. Patuloy niya silang tinulungan para baguhin ang pananaw ng mga tao sa mga zombie. Nais ng zombie na mamuhay bilang isang sibilisado, masunurin sa batas at mabuting zombie. Bumalik sa pang-araw-araw na gawain ng zombie. Mukhang naubusan siya ng pagkain habang binubuksan ang refrigerator at naisip ang mamili para magkamay laman ang kanyang refrigerator. Isang araw, pumunta siya sa supermarket kung saan binibili ng zombie ang kanyang pagkain. Tinanong ng mabait at magandang cashier si zombie kung komportable ba siya magsuot ng maskara buong araw. Parang wala silang idea sa identity ng zombie, inutusan ng cashier ang mga empleyado na tulungan si zombie na ilipat ang mga items sa truck. Lumalabas na hindi lang 12-dosenang itlog ang binili ng zombie kundi isang buong stock na parang nagmamay-ari siya ng egg market. Si zombie na iniisip ang sarili niyang magandang araw na bumibili ng maraming itlog habang iniimbak ng 2 lalaki sa likod ng bush. May nagtatagong 2 lalaki na may balak na tanggalin ang maskara ng zombie dahil sa curiosity nilang makita kung sino ang nasa ilalim nito. Pinagmasdan ng mabuti ng mga stalker ang zombie kahit tapos na ang zombie sa kanyang mga gawain. Nakakunot ang noo ni zombie habang nakatingin sa papel na hawak niya. Lumilitaw na ang wanted na lalaki sa poster ay isang kilala niyang nagngangalang Ago. Ang poster ay nagpapahiwatig na ang antas ng panganib ni Ago ay SSS, ibig sabihin siya ay medyo S-tier zombie o dapat nating sabihin na boss level zombie. Ang kanyang bounty ay 9,999,226 yen. Balik sa mga stalkers ay mukhang nagsimula silang maghanap at mag-stalk kay zombie, nang buhatin niya ang isang buong eroplano sa football field noon. May pagdududa ang cameraman na baka na-scam sila ng media. Yung may bigot, sumasang-ayon lang sa cameraman habang nakatutok pa rin kay zombie na parang hindi maalis ang tingin sa kanya. Pero bigla na lang kinilala ng may bigot ang cameraman at naisip niya ang posibilidad na baka overhyping ang media. Kaya kahit na maliman o hindi ang mga pagkakataon ay nakipagsapalaran ng mga stalker at sinundan ang zombie para malaman at mapakain ang kanilang curiosity. Nag-ambala ang mga stalker sa pakikipag-usap sa isa't isa at nang makabalik sila sa kanilang trabaho ay halos lumuwa ang kanilang mga mata at gulat, nasaksihan ang sobrang lakas ng zombie habang napakadali niyang buhatin ang truck. Nabasag ang lupa habang lumilipad siya kasama ang truck na para siyang Superman. Ang stalker ay nakatingin sa asul na langit sa gulat at natarante sa parehong oras nang lumipad ang zombie kasama ang truck. Napakataas ng paglipad ng zombie kaya napunta siya sa kalawakan at maging ang mga astronaut sa loob ng spaceship ay nataranta. Sa isang abandonadong lugar na medyo pinaghihigpitan ay mayroong isang mamamayan ng mga zombie na nakatira doon, pero mukhang may sarili silang pag-iisip, hindi sila isang tipikal na brain-dead zombie. May nararamdaman sila at hindi sila nagsasalita ng kung ano-ano man. Sa abandonadong lungsod ay nagugutom ang mga zombie kaya isang batang zombie ang nagreklamo tungkol sa kanyang gutom sa kanyang ina, pero walang choice ang ina kundi sabihin sa anak na tiisin ito sandali. Nang gabing iyon ay lumitaw ang zombie sa kalangitan ng gabi ng abandonadong lungsod nang biglaan kasama ang truck na binili niya kanina sa supermarket. Lumapag si zombie sa lupa kasama ang truck. Nakuha ng mamamayan ng mga zombie ang kanyang atensyon at tinawag siyang hari ng kanilang sariling uri. Ang isang bata ay kinakabahan na nagmumungkahi na ang kanilang kamahalan na zombie ay dapat na nagmaneho ng truck sa kanilang inabandonang lungsod tulad ng ginagawa ng mga tao, ngunit sumagot ang zombie na wala siyang lisensya sa pagmamaneho at ang mga bata ay tila nakakuha lamang ng kaalaman tungkol sa labas ng mundo. Ang abandonadong lugar ay isang lungsod na sinakop ng zombie. Ito ay malayo sa mga mata ng mga tao. Inutusan ni zombie ang lahat ng kanyang uri sa abandonadong lugar na gumamit ng itlog upang palitan ang protina na nakukuha nila sa pagkain ng laman ng tao. Ang mga mamamayan ng mga zombie ay nagsimulang magpista sa mga itlog na binili ni zombie.
Pagkatapos ay tinanong ni Zombie ang bata tungkol sa mga kasamahan niya. Itinuro ng bata ang main ng hotel ng abandonadong lungsod. Pagkatapos ay pumasok si Zombie sa main ng hotel para salubungin ang iba pang mga zombie na mukhang makapangyarihan tulad ng zombie. Pinuntahan ni Zombie ang kanyang mga kauri na mga pinuno sa kanilang bayan. Mukha silang mythical high level at nakakatakot na nilalang. Si Ago ang lalaki sa wanted poster na nakita ni Zombie kanina. Si Varmint at Blackie pareho silang may boss level na zombie na may danger level ng SSS, isang antas na itinuturing na isang antas ng S tier o dapat nating sabihin na sila ay nakikita bilang boss zombie. Pumasok si Zombie sa kwarto. Siya ay tila ang pinakamaliit na uri sa kanilang ngunit siya ay tinatrato ng may paggalang habang tinatawag siyang kanilang mahistrado. Pagkatapos ay dumaan si Zombie sa kanila ng may pagkabigo para kay Ago na nakagawa ng isang karumal-dumal na krimen laban sa tao. Humihingi ng paumanhin si Ago dahil nawawalan siya ng kontrol sa tuwing makakakita siya ng isang tao na parang mandaragit na nangangaso sa kanyang biktima. Umupo si Zombie sa sopa na parang isang hari na nakaupo sa kanilang trono na casual. Ang intensyon ni Zombie sa kanyang pagdating ay hindi lamang pakainin ang kanyang mga tao kundi marinig din ang ilang ulat mula sa kanyang mga alipores. Pagkatapos ay lumapit si Blackie upang iulat ang ilang mga isyo na nakalap niya na patuloy nilang pinapataas ang kanilang mga bilang, ngunit upang itago mula sa mga tao kailangan nilang baguhin ang kanilang base ng maraming beses, pinutol ni Varmint ang pag-uusap at idinagdag ang kanyang ambisyon upang wakasan ang intensyon na labanan lamang ang mga tao. Pagkatapos ay naisip na ang kanyang chainsaw ay nagsimulang kalaw-angin dahil sa walang sariwang dugo sa mahabang panahon. Ang mga lektura ng Zombie kay Varmint na huwag maging walang muwang dahil ang mga tao ay maaaring nakakatakot. Abala ang mga boss zombie sa kanilang meeting hanggang sa may narinig silang eroplanong lumilipad malapit sa kanilang lugar. Ang eroplano ay lumilitaw na isang Air Force na may naghihintay na sexy na babae sa loob, na may mga motibo para sa inabandonang lungsod. Samantala sa Air Force plane ang babaeng nagbibigay ng impresyon ng isang leader sa kanilang political organization ay nagmamasid sa kanilang data statistics. Habang tinitingnan niya ang data board, sinabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan na normal at malinaw ang lahat ng signal at handa na itong gamitin para sa kagamitan. Pagkatapos ay hiningi niya ang payload. Ang kargamento ay tila isang malaking bomba na nakatakdang ibigay ng armadong nuclear warhead sa loob ng 20 minuto na ihuhulog sa inabandonang lungsod. Ang babae ay tila nasisiyahan sa pag-iisip na malapit na nilang bombahin ang abandonadong lungsod at kasabay nito ay galit na galit siya at may naaala sa bawat zombie na mukhang may traumatikong karanasan dito. Habang hinihintay ng Air Force na mag-donate ang malaking nuclear warhead, nararamdaman na ng mga boss zombie ang kanilang presensya sa itaas. Ang pagiging walang muwang ni Varmint ay nagmumungkahi na pupunta siya at putulin ang mga tao, ngunit ang zombie ay kumikilos na parang pinuno at hindi pinababayaan si Varmint dahil alam niyang mawawalan ng kontrol si Varmint sa sandaling makipag-ugnayan siya sa tao. Sa halip ay inutusan niya ang iba pang amo na mga zombie na lumikas. Ang zombie bilang isang matatag na pinuno ay iginigiit na aalagaan niya ang mga tao para sa kanyang sariling uri. Nagkataon na hindi lamang isang eroplano ang nagpaplanong lipulin ang mga mamamayan ng abandonadong lungsod, ngunit mayroon ding mga ground unit na magpapaputok ng kanilang mga baril sa bawat zombie na nakikita nila. Habang papalapit ang mga hukbo sa abandonadong lungsod, inutusan ng zombie ang kanyang mga alipores na dapat silang lumikas at iligtas ang mga sibilyan sa loob ng 20 minuto tulad ng alam niya at nakita ang kaguluhan noon. Mukhang talagang handa ang organisasyon, hindi lang eroplano at ground unit ang pinadala nila kundi isang bihasang tao na tila propesyonal sa pakikipaglaban. Ang highly skilled person ay gutom na lipulin ang bawat zombie na nakikita niya, may tiwala siya sa sarili na patumbahin ang lahat ng humaharang sa kanya. Ang ekspresyon ng mamamayang zombie ay hindi katulad ng iba o karaniwang nakikita dahil sa halip ay natatakot ang mga zombie sa mga tao, kahit na lahat sila ay nabubulok at pisikal na patay na naging mutant monster, gusto pa rin nilang mabuhay at tumakbo ng mabilis hanggat maaari upang lumikas sa lugar. Samantala sa eroplano ay mayroon ding isang lalaki na mukhang baliw na siyentipiko na nagmamasid sa mga estatistika ng data. Ang baliw na siyentipiko na lumilitaw na pinangalan ng Faye ay ipinaalam ng kanyang kasamahan na ang Extraordinaries Academy ang unang nakahanap ng mga zombie.
Ang Extraordinaries Academy ay ang mga taong nagpapakita sa isang Air Force at Ground Unit. Sa impormasyong iyon, napangiti si Faye at mabilis na pinindot ang pulang button at lumabas na mayroon siyang hindi makataong eksperimento upang gamitin ang mga tao bilang pain sa zombie. Ang mga tao sa loob ng hala ay sumisigaw para humingi ng tulong na may takot sa kanilang mga mata na sinusubukang makatakas sa sitwasyong iyon. Nalaglag ang hala na puno ng tao at tinambangan ng mga zombie ang hala. Habang tinatambangan ang mga tao, ipinaalam sa pangkat ng ground unit na ang kabilang team ay nakakita ng buhay ng tao at inutusan si Time na tumuloy sa markang lokasyon upang iligtas ang mga nakakulong na tao. Inilagay ng mga hukbo ang kanilang machine gun sa mga dulo ng kalsada sa mga lugar kung saan patakas ang mga zombie at nagsimulang barilin ang zombie. Ngunit sa kanilang pagbaril, napagtanto nila na ang mga zombie ay hindi maaaring mamatay. Mahigpit na hinawakan ng batang zombie ang kanyang kapatid habang pinapatay sila, ngunit hinarang ng kanilang kamahalan at pinunong zombie ang mga bala para mailigtas ang zombie na bata at ang kanyang kapatid. Ngunit naniniwala ang isang sundalo na walang ganoong bagay bilang isang hindi mapatay na zombie, iyon ay dahil lamang sa hindi sila gumagamit ng sapat na firepower, hindi siya nagdalawang isip na barilin ang kanyang rocket launcher para patayin ang zombie. Habang inilulunsad niya ang sandata na ginamit niya, lumilikha ito ng pagsabog. Ngunit pagkatapos ay nagambala siya ng kanyang tao na ang zombie na kanyang na-shoot ay talagang nakita ng lipunan ng tao bilang tagapagligtas na tumutulong sa mga tao. Tiningnan niya ang papel na may impormasyon tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay at ito ay zombie na sikat sa palaging nakasuot ng maskara ng zombie. Ang sundalo na gumamit ng rocket launcher ay masyadong natigilan kaya nabaril niya ang maling target dahil sa kanyang galit sa kanila. Ang zombie ay kahit na matapos ang pagsabog at ganap na nakatayo at naghihintay na iligtas ang lahat ng kanyang makakaya. Bumalik sa Air Force kung saan ang bihasang lalaki ay malapit ng sumisid sa langit ay nabalitaan na may na-detect na boss zombie sa Zone B, agad siyang sumisid mula sa eroplano ng walang pag-aalinlangan at walang takot. Bumalik sa baliw na siyentipiko, si Faye at ang kanyang kasamahan ay nag-back up sa hukbo. Parehong napansin ng mga siyentipiko na ang mga boss ng zombie ay nagligtas ng halos lahat ng mga sibilyang zombie habang tinitingnan nila ang data ng inabandonang lungsod, napagtanto nila na maaaring minamaliit nila ang mga zombie na may sariling pag-iisip. Iyon ay kapag si Faye ay pumila sa kanyang kasamahan upang gumawa ng isang hindi makataong pagkilos, upang ihulog ang isang grupo ng mga tao sa isang hala upang gamitin bilang isang pain. Tinambangan ng mga sibilyang zombie ang mga nakakulong na tao dahil matagal na silang hindi nakakainom ng protina ng tao, parang nag-relapse agad sila nung naramdaman nila ang isang tao, isang zombie ang sobrang pinagkaaitan at naghahangad ng laman ng tao sa mahabang panahon na nagsimula siyang maging isang malaking mutant zombie, napakalakas ng ungol ng mutant zombie kaya nakuha niya ang atensyon ni zombie. Lumalabas, ang mutant zombie ay ang boss zombie na nakita ng hukbo sa Zone B. Habang ang skilled combatman ay lamusong sa Zone B, ang ibang team na nataranta matapos maling binaril ang zombie na kinilala ng mga tao bilang ang hindi pangkaraniwang ay nalaman din na ang sitwasyon ay Zone B. Agad silang sumagot na papunta na sila. Ngunit ang kanilang pinuno ng squad na bumaril ng zombie ay nagdadala ng bigat ng pagbaril sa maling target na siya ay nagpanik at tumakbo ng mabilis patungo sa zombie. Inakala ng pinuno ng squad na nasaktan niya ng husto ang zombie at dinadala niya ang zombie at naisip ang iligtas ang kanyang buhay, iniisip ng koponan ng pinuno ng squad na gumagawa siya ng isa pang hangal na hakbang. Ang pinuno ng squad ay nagmamadaling naghagis ng zombie sa kanilang sasakyan at inutusan ang kanyang koponan na magmaneho ng mabilis, hanggat kaya nila sa kanyang konsensya na halos pumatay ng isang inosenteng tao na gumugulo sa kanyang isipan. Sumabay lang sa agos ang team ng squad leader at sinunod ang utos ng squad leader nila dahil wala na silang ibang choice, ang pulang buhok na batang babae ay nag-iisip pa rin ang zombie na may suot na maskara at nagsimulang mausisa tungkol sa pagkakakilanlan ng zombie. Nagtataka siya kung ano ang maaaring maging dahilan ng pagsusuot ng zombie ng maskara araw-araw, natawa na lang si zombie dahil hindi naman talaga siya nakamaskara, nakahubad lang ang mukha niya. Sa Zone B, isang team ng sundalo na lumalaban sa boss zombie ay patuloy na nag-iisip kung paano nila ito matatalo ang zombie na biglang naging mutant at nakakabaliw na malakas. Bumubuhat ng bus ang boss zombie habang umuungol na parang homicidal monster na naghahangad ng laman ng team ng sundalo. Pagkatapos ay inihagis ng boss zombie ang bus ngunit habang lumilipad ang boss,
Dumating ang Academy Swordsmanship Clubs na pinangalanang Marshall the Skilled Man in Combat at hiniwa ang bus sa kalahati. Nagsaya ang pangkat ng sundalo para kay Marshall at naramdaman nilang mananalo sila kasama si Marshall sa kanilang panig. Nasa kanyang posisyon si Marshall na naghihintay sa susunod na pag-atake ng mga boss zombie at habang naghihintay siya ay inutusan niya ang pangkat ng sundalo, na iligtas ang mga sibilyang tao at agad na lumikas. Kumpiyansa si Marshall na talunin agad ang boss zombie. Sa kabilang panig kung saan ang pinuno ng squad at ang kanyang pangkat ay tinutulungan ang mga sibilyang tao na lumikas. Habang nililigtas nila ang mga sibilyan na tao, pinag-usapan din nila ang sitwasyon ng kabilang team. Tinanong ng squad leader kung nasaan ang boss zombie at binanggit ng kanyang team na dumating na si Marshall at naharang ito. Natahimik silang lahat nang marinig nilang kinakalaban na ni Marshall ang boss zombie dahil ito ang klase ng tao na hindi dapat minamaliit. Mukhang kasama nila si zombie mula nang hilahin siya ng squad leader. Hindi siya makaimik dahil ang boss zombie na lahat ng pinag-uusapan nila ay tila isang kilala rin niya na nagngangalang Little Nine. Ang babaeng mapula ang buhok na abala sa kanyang gawain sa pagtulong sa mga tao na maramdaman na umalis na si zombie sa lugar at iniisip kung saan siya maaaring pumunta. Bumalik sa Zone B kung saan nakikipaglaban si Marshall sa isang boss zombie, tinitigan niya ang zombie at nakiramay dito. Tiningnan niya ang mga ito sa mata at ang nakita ni Marshall ay isang taong nakulong sa nabubulok na katawan, pagkatapos ay tinanong niya ang zombie kung nasasaktan ba sila. Umungol na naman ang nakakatakot na zombie. Ang boss zombie ay nagpapatuloy sa pag-atake kay Marshall tulad ng isang mandaragit. Para naman kay Marshall na kilala bilang isang bihasang eskrimidor ay binuksan niya ang kanyang katana at dumausdas sa boss zombie nang napakabilis na walang sinumang tao ang nakakakita kaya't pagkatapos eto ay ibinalik na ni Marshall ang kanyang espada. Habang hinihiwa niya ang boss zombie ay hindi lang niya naisip na patayin ito bagkus ay tinulungan silang makatakas sa kanilang nabubulok na katawan, hindi kumibo ng isang segundo ang boss zombie pagkatapos ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang katawan nito mula nang hiniwa siya ng isang napakahusay na eskrimidor. Si Marshall ay nag-impake at bago siya umalis ay magalang siyang nagdarasal para sa kanyang kalaban na makapagpahinga ng mapayapa, paalis na sana si Marshall hanggang sa mapansin niya ang isa pang zombie. Ito ay zombie na nagdadalamati sa isang zombie na pinatay ni Marshall, nakatitig si zombie sa hiniwang patay na bangkay na wala man lang imik. Bumalik sa Air Force nakatanggap sila ng ulat na natalo na ni Marshall ang boss zombie, nag-cheer silang lahat kay Marshall, inutusan ng kanilang presidente sa Air Force ang kanyang koponan na itala ang kaganapan bilang bahagi ng kontribusyon. Bumalik sa Zone B, humingi ng paumanhin ang zombie na nagdadalamati sa kanyang kaibigan na hindi nila makontrol ang kanilang sarili at wala itong kasalanan. Napagtanto ni Marshall na ang zombie ay isa sa mga boss zombie, agad niyang binunot ang kanyang espada habang sumisigaw na dapat mamatay ang lahat ng zombie. Bumalik sa Air Force habang si Marshall ay pumipili ng isang labanan sa zombie, ang koponan ay nakakita ng isa pang boss level na zombie. Napakalma nila at na-overestimated si Marshall na naisip nilang papatayin ni Marshall ang boss zombie sa isang segundo. Ang batang babae na nagmamasid sa data ay nakaramdam ng pagkabalisa dahil ang data ay nagpapakita na ang labanan sa pagitan ng Marshall at zombie ay tapos na sa isang segundo lamang, ngunit si Marshall ay ang natalo. Bumalik sa Zone B kung saan nakasabit si Marshall sa poste at malubhang nasugatan dahil kay zombie. Maaaring mukhang kalmado ang zombie ngunit naluluha pa rin siya sa kanyang kaibigan na hiniwa-hiwa. Hindi pinatay ni zombie si Marshall ngunit inilagay siya sa isang napakakritikal na kondisyon. Ang koponan sa Air Force ay nagsimulang magpanik sa sandaling makita nila ang kanilang data na nagpapakita ng signal ng buhay ni Marshall, na halos ganap na nawala sa pamamagitan ng pagdurusa ng isang kritikal na pinsala. Sa kabilang banda nag-aalala sila na hindi pa nila nalilikas ang lahat ng mga sibilyang tao. Naasar ang presidente sa team na hindi niya masabi kahit isang salita na nangyari kay Marshall, masyadong nakaka-stress para sa kanya ang nangyari lalo na ang racism niya sa zombie. Pagkatapos ay nawala siya sa eroplano at agad na tumalon upang tulungan ang mga unit sa lupa na talunin ang zombie. Ang koponan sa eroplano ay nagbabala sa kanilang pangulo na dapat nilang obserbahan kung gaano kalakas ang zombie, habang siya ay nagmamadaling bumaba upang labanan ang isang boss level na zombie. Ang pangulo na tumalon ay dala ang kanyang espada habang bumababa, binibigkas niya ang pangalan ng kanyang paglipat na tinatawag na White Blade Cleave habang ang zombie ay nabigla na ang isang babae ay biglang lumitaw sa langit na parang isang shooting star, nang iwagayway ng pangulo ang kanyang espada,
tuluyan itong naputol sa sandaling tumama ito sa zombie, namangha ang Pangulo na masaksihan ang pagiging invincibility ng mga zombie. Habang tinangka ng Pangulo na labanan ng zombie, palagi siyang binabalaan ng kanyang team na hindi siya basta-basta makakasingil ng hindi sinasabi sa kanila, hindi sila makakapagpadala ng suporta sa kanilang presidente. Nakatayo ang Pangulo habang pinagmamasdan ang kanyang kalaban at tila hindi niya ito dapat maliitin kung hindi ay matulad siya kay Marshall. Humingi ng paumanhin si zombie sa paglagay ni Marshall sa isang napakakritikal na kondisyon. Ang zombie ay nag-aalala na kasuklaman siya ng mga tao. Siya ay nagtrabaho ng gusto upang mahalin at tanggapin sa lipunan ng tao. Napagtanto ng Pangulo na ang zombie ay isang uri ng mutant o isang variant. Binunot niya ang isa pa niyang espada para labanan siya muli na puno ng galit sa zombie. Muling ginamit ng Pangulo ang kanyang makapangyarihang espada na pinangalanang Enhanced Blade, pero gusto lang munang magsalita ng zombie at gustong linawin ang mga bagay-bagay. Tumakbo ang presidente para tamaan ang zombie ngunit nailagan ito ng zombie, agad na umatras ang presidente para gawin ang susunod niyang hakbang na tinatawag na Red Blade Flip. Nang umatake ulit ang Pangulo, ang mga poste at iba pang infrastruktura ay nanutol sa kalahati. Yumuko lang siya para iwasan ang malakas na atake ng Pangulo. Sobrang na-stress at nairita ang Pangulo sa husay at kakayahan ng zombie, gusto niyang patayin siya sa mga kamay niya pero hindi niya magawa. At iniligtas ng kabilang team si Marshall, dahil sa kanyang kritikal na kondisyon, nagsimula siyang magsalita ng kung ano-ano, habang sinusubukan ng sundalo ang kanyang makakaya. Upang iligtas siya, ang iba pang koponan sa Air Force ay nag-aalala para sa kanilang Pangulo na paulit-ulit nilang binalaan siya na ang mga sibilyang tao ay inilikas at dapat siyang umatras sa isang iglap. Samantala sa Zone B ay patuloy na hinahabol si zombie ng Pangulo. Mukhang hindi nag-aaksaya ng oras si zombie dahil kailangan niyang iligtas ang iba bago bombahin ng organisasyon ang lungsod. Nakalimutan naman ng Pangulo ang pangunahing misyon na ilikas ang mga sibilyan dahil sa matinding pagkamuhi nito sa zombie. Gusto niyang patayin ang zombie dahil sa inis hindi lang dahil natalo ng zombie ang isa sa kanyang team. Nagtanong tuloy ang Pangulo kung bakit tumatakas ang zombie sa gitna ng kanilang laban. Siya ay tumugon na walang paraan na tumigil sa pagtakbo dahil ang intensyon ng Pangulo ay hatiin siya sa kalahati. Nilalayo ng Pangulo ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng Lato Level 2. Ang Lato Level 2 ay inspirasyon ng sining ng pagguhit, tulad ng pag-atake ng samurai, at pagkatapos ay isiving muli ang talam sa sunod-sunod. Sa kanyang Lato Level 2 ay tinulungan din siya ng kanyang mga bota na may advanced na teknolohiya na may parehong kapangyarihan ng isang rocket. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang sarili upang maabutan ng zombie. Nang sa wakas ay naabutan ng Pangulo ang zombie, inilabas niya ang kanyang espada at matagumpay na natama ng zombie na nahulog at nabaon ng ulo sa lupa. Naniniwala ang Pangulo na matagumpay niyang naalis ang kanyang target na may kasiyahan sa kanyang mukha. Kuntento na ngayon ang Pangulo na sa wakas ay naalis na niya ang zombie at ipinagpatuloy ang pag-utos sa kanyang team na ibaba ang altitude ng eroplano para kunin siya. Bumalik sa baliw na siyentipiko na si Faye ay ipinaalam ng kanyang kapareha na ang mga taong sibilyan na nasa kanilang hala ay naligtas lahat. Sinabi ni Faye na may espiya sila na nagtatrabaho sa organisasyon na balak isabutahin ni Faye. Nagpalakpakan ang mga sibilyang tao at tumalon-talon dahil maililigtas na sila ng mga sundalo. Ang Air Force na may dalang nok, ang isa sa kanilang mga piloto ay nagtatrabaho sa Faye Act. Huli na nang mapansin ng co-pilot ang espiya na may balak na masama. Biglang pinindot ng espiya ang pulang buton, na nag-trigger ng nuke na ilunsad sa mga sibilyan, ang nuke na maaaring sumabog at sirain ang buong lungsod. Ang buong koponan na walang ideya na sila ay sinabotahe, na nagdidiwang na umaasa na makita ang kanilang pamilya pagkatapos nilang iligtas ang lahat ng mga sibilyang tao bilang kanilang pangunahing misyon. Ang mga piloto ay sumigaw at agad na binalaan ang lahat na huwag nang magdiwang sa kadahilanang mayroong isang taksil sa kanila at ang nuke ay naihulog na. Napagtanto nila kung ano ang nangyayari, bigla silang nataranta. Nabigla ang Pangulo nang marinig niya ang kakilakilabot na balita na iniulat ng kanyang team na may isang kaaway na espiya ang nakalusot sa kanila at ibinagsak ang nuclear warhead. Ang Pangulo sa sandaling ito ay nakatingin sa langit habang nakikita niya ang sitwasyon at ang nakita ng Pangulo ay isang nuke na hindi bababa sa isang minuto ay sasabog sa buong lungsod. Inalerto ang pangkat ng Pangulo para paghandaan ang kaguluhan. Bubuksan nila ang mga pintuan ng cabin at ibababa ang altitude para makapasok ang Pangulo.
ngunit para maging posible para sa kanila na makatakas sa pagsabog, dapat tumalon ang Pangulo sa pamamagitan ng paggamit ng booster na ginamit niya sa paghuli niya kay zombie. Sinubukan ng Pangulo na makatakas habang patuloy siyang binabalaan ng kanyang koponan na dapat ay nakasakay na siya sa isang iglap, ngunit ang leg booster ng Pangulo ay hindi gumana at may mga panghihinayang sa kanyang mga mata nang napagtanto niya ang oras na nasayang niya nang tumalon siya mula sa eroplano at tumakbo ng mabilis. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin pagkatapos gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng leg booster. Nagsisi siya sa hindi pag-charge ng leg booster bago pa man siya lumabas para sa misyon. Napalingon siya sa kaliwa niya nang maramdaman niyang parang pinagmamasdan siya. Nakita niya si zombie na diretsyong nakatingin sa kanya at parang nakikinig sa buong oras na kausap niya ang sarili niya. Hinawakan siya ni zombie at pinaikot-ikot ang Pangulo ngunit hindi para sa matamis na paghihiganti kundi para tulungan siyang makasakay sa eroplano. Sa paghagis sa kanya, ang Pangulo ay sumigaw habang siya ay itinapon na parang baseball. Mabuti na lang nakapasok siya sa loob ng eroplano at nakalapag ng ligtas. Nag-alala ang team ng Pangulo at tinulungan siya habang huminga siya ng malalim. Sa halip na magpasalamat, asar pa rin siya sa katotohanang buhay pa ang zombie na nakalaban niya. Ang Nook ay malapit ng dumaong sa lungsod habang ang zombie sa lupa ay naisip na pigilan ito bago nito sirain ang abandonadong lungsod na posibleng pumatay sa lahat ng mga sibilyang zombie. Humihingal si zombie at nabasag ang lupa habang naghahanda. Siya ay lumipad ng kasing bilis ng isang rocket. Inilunsad niya ang kanyang sarili upang pigilan ang Nook. Nang sa wakas ay lumapit siya sa Nook, ginamit niya lamang ang kanyang kamay, tinawag niya ang kanyang pag-atake ng nuclear warhead catch tulad ng naimbento niya ito kamakailan. Ang lahat sa organisasyon kasama ang baliw na siyentipiko ay nakasaksi ng kabayanihan ni zombie, at lumikha ito ng isang malaking pagsabog sa kalangitan. Hindi makapaniwala ang Pangulo sa kanyang nasaksihan na posibleng maging ganoon kalakas ang isang mutant at basta na lamang napigilan ang Nook para sumabog sa lungsod. Tumayo sa lupa ang zombie pagkatapos noon, hindi man lang siya nasaktan o nasugatan. Ang tanging napunit lang sa kanya ay ang kanyang damit at nangati ang kanyang puwet. Samantala sa eroplano ng baliw na siyentipiko, pagkatapos ng pagsabog, napagpasyahan nilang mag-impake ng mga gamit at umalis sa ngayon. Lumalaban ang kanyang kapareha sa pamamagitan ng pagsusuri sa data na mayroon pa ring life signature sa lugar ng pagsabog. Hindi ito ang unang pagsabotahe ni Faye sa organisasyong na pinangalanang Beyonders Academy, ngunit naniniwala rin si Faye na hindi rin ito ang kanilang huli. Sisiguraduhin niyang makapunta sa Beyonders Academy sa susunod, at ang mga baliw na siyentipiko ay nagpatuloy ng umalis sa lugar. Kasalukuyang nasa eroplano ng Beyonders Academy, nakaramdam ng hiya ang Pangulo na parang nadurog ang kanyang dignidad na hindi man lang makapagsalita at nanatiling nakayuko. Dalawa sa kanyang koponan ang nag-aalala sa kanya dahil mukhang nalulungkot siya, ngunit naunawaan ng isa sa kanyang koponan ang kanyang sitwasyon, na ginugol ng Pangulo ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga zombie para lamang mailigtas sila sa huli. Lumapit ang batang babae sa Pangulo upang linawin ang mga bagay tungkol sa pagkakakilanlan ni zombie, kahit na sa lahat ng mga high-tech na kagamitan na mayroon sila, ang tingin nila ay zombie. May nakita sila tungkol sa pagkakakilanlan ni zombie na siya ang nakamaskarang bayani na sumikat kamakailan. Kinumpirma ng koponan na si zombie ay nanirahan sa lungsod at nais lamang na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hinawakan ng Pangulo ang tablet ng napakalakas at parang mawawasak na ito at natutulala tulad ng pinuno ng squad noon. Pagkatapos ng insidente ay nagkaroon ng magandang hapon at ang mga tao ay natakot sa zombie habang siya ay dumaan na tila palaboy. Pumasok si zombie sa payphone para tawagan ang kanyang mga kaibigan, at masigasig na sumagot si Varmint na hindi na kailangang mag-alala si zombie at lahat sila ay ligtas na nakalabas. Ang karamihan sa kanila ay maayos at naghahanap ng bagong matutuluyan. Gumaan ang loob ng mga zombie at nangako siya na hahanapin niya ulit sila kapag nakahanap sila ng bagong tirahan. Bumalik sa bahay ni zombie, matapos ang isang mahabang nakakapagod na araw, sa wakas ay nakauwi na si zombie upang magpahinga. Natuntun siya ng Beyonders Academy sa pamamagitan ng pag-hack sa camera ng security footage ng apartment ni zombie. Nakita nila ang zombie na papasok na sa kanyang kwarto, pero naramdaman ng zombie na parang may nakatingin sa kanya at ibinalik ang tingin sa kanila. Nagulat ang Pangulo at ang kanyang pangkat. Habang nag-e-exercise si zombie, sumagi sa isip niya ang mga kaibigang zombie na itinuturing niyang pamilya. Nang makita niya ang larawan nilang magkasama,
Iniisip niya kung ayos na ba ang kanyang pamilya at naisip ang bisitahin sila sa lalong madaling panahon. Nagulat si Zombie sa hindi inaasahang pagbisita ng Pangulo ng Beyonders Academy sa lugar niya. Inutusan ng Pangulo ang kanyang mga securities na kunin ang lahat mula sa kusina, banyo, kwarto at iba pa sa lugar ni Zombie. Ang mga securities ay kumalat upang sundin ang utos ng Pangulo habang si Zombie ay nakaupo at balisa. Iniisip niyang tumawag ng pulis dahil sa mga hindi niya inaasahang buwisita. Ang Pangulo ay naglabas ng isang legal na dokumento upang ipakilala ang kanyang organisasyon na tinatawag na Beyonders Academy. Ipinaalam niya sa Zombie na siya ay tinanggap sa akademya. Kaya't ang Zombie ay miyembro na ngayon ng Beyonders Academy nang walang pahintulot niya habang ang Pangulo ay kumikilos na parang napaka-casual na pumasok sa bahay niya. Pagkatapos ay inutusan ng Pangulo ang security na kunin ang Zombie para kaladkarin siya palabas ng kanyang tahanan. Ngunit lumalaban ang Zombie dahil hindi niya maalala na sumali siya sa ilang organisasyon na hindi pa niya narinig. Si Zombie ay patuloy na lumalaban sa mga seguridad dahil si Zombie ay hindi maaaring pumasok sa paaralan ngunit ang Beyonders Academy ay iniisip pa rin na siya ay isang tao. Ang mga security guard ay pawang nasugatan dahil sa pakikipaglaban sa Zombie habang dinadala siya palabas ng kanyang sariling tahanan. Ipinasok nila ang Zombie sa loob ng kanilang sasakyan habang ang babaeng pula ang buhok ay nagdududa sa desisyon ng kanilang Pangulo na naniniwala siyang medyo hindi nararapat. Dahil ang akademya ay may mahigpit na pamantayan para sa recruitment, tinanong niya kung okay lang kay Zombie na isali siya sa koponan sa utos ng Pangulo. Binanggit din ng babaeng pula ang buhok na ang bawat dormitoryo sa akademya ay espesyal na pinaplano. Kung talagang gusto ng Pangulo na ipasok ang Zombie sa kanilang lugar ay wala nang matutuluyan ang Zombie, ngunit iginiit ng Pangulo na ang Zombie ay maaaring manatili sa kanya tulad ng gusto niyang ma-recruit si Zombie dahil sa kanyang potensyal na maaaring makatulong sa akademya. Kung nakita mong kawili-wili ang video na ito, ay huwag kalimutang i-like ang komento at pindutin ang subscribe.